natin, nararamdaman natin dito yung pag-unawa. Parang nag-explain na yung person mo, parang napag-usapan nyo na to, parang natapos na to, na parang nagkaroon na kayo ng kaliwanagan. For some of you, maaring nag-sorry na din sa'yo tong person mo, and right now nandun kayo sa process of recovery, no? So parang you're trying to recover from this. Yung iba sa inyo guys, parang feeling ko binigay nyo pa ng second chance itong person na to para patunayan na pwede pa kayo maging okay nitong person na to. Although yung iba sa inyo, parang feeling ko yung person nyo nag-hold back siya sa kanyang emosyon sa'yo. Kumaga kasi parang this person is very guilty, no? Hello guys, hello mga kapixie, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng ating episode for tonight is Silip sa Pag-ibig Kapalaran. Ito yung ating love life reading mga kapixie para ngayong October, para sa Cancer, Sun, Moon, Rising, Sun, and Venus. General reading lang guys, pwede mag-resonate, pwedeng hindi. Combination ng positive and negative energy, pwedeng ma-pick up yung energy nyo, pwedeng ma-pick up yung energy ng person nyo. Roles can be reversed mga kapixie. If in case hindi kayo naka-resonate dito, try nyong panoorin yung video para sa zodiac sign ng person nyo, baka nandun yung energy nyo mga kapixie. So, eto guys, ito yung mga energy na nakaka-influence sa love life nyo. We have work, we have children, and we have Ice King energy. For some of you, pwedeng he yung relationship nyo, pwedeng he-she mga kapixie. Ice King, ibig sabihin nito guys, pwedeng nakakaramdam kayo ng coldness or cold treatment from your person, or maaaring yung person nyo parang somebody na hindi marunong, hindi expressive, hindi masyadong ma-I love you, hindi masyadong ma-text, hindi masyadong sinasabi yung kanyang nararamdaman or hindi pinapakita. Meron talagang mga ganong klaseng tao guys na hindi sila showy or hindi sila, I don't know, compassionate or hindi ko alam kung anong tamang term, pero hindi sila mahilig mag express ng kanilang nararamdaman. Sometimes naman may mga tao na they're having difficulties, no, expressing their feelings kasi dun sa pwedeng hindi sila sanay, pwedeng lumaki sila na hindi ganon, hindi sila ganong exposed sa environment na palagi nag-I love you, ganyan. Baka harsh yung environment na kinalakihan nila or yung family nila, ganyan. So, may iba-ibang ano yan, pinaghuhugutan mga kapixie. Alright? So, pwedeng ikaw ito, pwedeng ito yung person mo. For some of you, nakaka-impluensya din yung trabaho at saka yung mga anak, no? Let's say, for example, baka yung person mo meron siyang mga anak from their past relationship, or baka naman ikaw yung may anak from your past relationship na nakaka-apekto dun sa inyong relasyon mga kapixie. And isa pa yung trabaho, so baka busy ka sa trabaho or baka busy sa work yung person mo, no? Sometimes ganon, no, kapag sobrang stress sa trabaho, kaya parang feeling mo wala na siyang panahon sa'yo, wala siyang oras sa'yo, or hindi kanya priorities because inubos na ng trabaho niya yung lakas niya. Lalo na kapag mabigat yung trabaho, diba? Pagdating sa bahay, lupay-pay na, pagod na, gusto na lang matulog, gusto na lang magpahinga, ganyan. Parang wala nang panahon makipag-usap sa'yo. So, yun, mga factors. Yan yung mga influences, guys, na pwede nyo ma-experience or na-experience sa inyong love life. Comment down below, mga kapixie, if naka-resonate kayo dyan. Alright? So, ngayon naman, Cancer, tingnan natin yung mga ganap sa love life nyo ngayong October gamit itong deck na to. Shuffle ko to, guys. Hanapin ko yung energy ng love at saka yung energy ng Cancer. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna tong video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapixie, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixietarot@gmail.com
at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa mga kapiksi natin na gusto nyo yumaman, mag-avail na kayo ng course mga kapiksi. Sobrang ganda talaga niyan. And magbibigay ako guys ng free, ay hindi pala free, 10% discount ngayong October yan ang promo natin. 10% discount sa lahat na mag-avail ng course until October 30 mga kapiksi. So mag-avail na kayo guys. So dito guys, ito yung energy ng love mga kapiksi, tapos ito yung energy ng Cancer. Kayo ay represent ng Queen of Cups. Strong air sign energy mga kapiksi, masculine and feminine energy. So for some of you, maaring may air element kayo sa inyong natal chart. Or maaring air sign yung iyong partner or specific person. For some of you guys, maaring nagkaroon ng third party dun sa relationship nyo. Maaring nagkaroon ng lying, betrayal mga kapiksi, cheating, dishonesty dito sa relationship nyo because of a third party issue. Parang may nagmarites sa'yo. Parang may nagmarites sa'yo na yung jowa mo may third party, ganyan. Pero I'm sensing na this is a past energy mga kapiksi, kasi nakikita natin na parang mas masaya na yung relationship nyo ngayon. If ever man na nagkaroon ng third party dun sa inyong relationship, especially sa workplace, parang feeling ko yung person nyo nagkaroon ng third party dun sa kanyang workplace, kaya lumabas yung work energy dito mga kapiksi. Pwedeng yung work mismo yung third party mga kapiksi, kasi ibig sabihin parang naging busy yung person mo sa kanyang trabaho, ganyan. Or nagkaroon siya ng third party karelasyon dun sa kanyang workplace mga kapiksi na naging cause ng kanyang pagbebetray sa iyo, pagsisinungaling, cheating mga kapiksi. Alright, pero this is more on past energy guys, kasi I'm sensing na tapos na itong energy na to, and nakita natin, nararamdaman natin dito yung pag-unawa. Parang nag-explain na yung person mo, parang napag-usapan nyo na to, parang natapos na to, na parang nagkaroon na kayo ng kaliwanagan. For some of you, maaring nag-sorry na din sa'yo tong person mo, and right now nandun kayo sa process of recovery, no? So parang you're trying to recover from this. Yung iba sa inyo guys, parang feeling ko binigay nyo pa ng second chance itong person na to para patunayan na pwede pa kayo maging okay nitong person na to. Although yung iba sa inyo, parang feeling ko yung person nyo nag-hold back siya sa kanyang emosyon sa'yo. Kumbaga kasi parang this person is very guilty, no? Guilty siya sa ginawa niya sa'yo, and hindi niya alam kung paano siya babawi. Parang this person is walking on eggshells. Gusto niyang kaya meron tayong Ice King energy dito mga kapiksi. Kasi hindi nahiya siya. This person, nahiya siya. Kaya siya may Ice King. Kumbaga parang akala mo lang nanlalamig siya, akala mo lang hindi kanya kinakausap, ganyan, dahil dun sa nangyari sa inyo. Pero deep inside, itong person na to, nag-hold back siya because nahihiya siya. Very guilty. Nandun yung guilt, nandun yung shame, feelings mga kapiksi. Pero nakikita natin na may concern pa. So, meron pang pagmamahal, meron pang love connection, pero hindi niya ma-express, hindi niya masabi kasi naiya siya. At the same time, hindi niya alam kung ano yung iniisip mo, kasi baka iniisip mo na parang ang dumi-dumi niya, or alam mo yung mga negative na naisip mo sa kanya, baka somebody na alam mo yun, hindi mapagkakatiwalaan, walang kwenta, manloloko, ganyan. So parang iniisip niya na ganun yung iniisip mo sa kanya. If that is true, kung ganun talaga yung iniisip mo sa kanya, yun yung reason kapiksi kung ba't nag-hold back siya sa'yo, no? Kumbaga parang hindi siya maka-approach sa'yo kahit gustuhin niya, kahit nagsisi na siya, kahit hiwalay na sila ng third party, hindi niya ma-express sa'yo yung pagmamahal because of sobrang guilt and sobrang pagkapahiya mga kapiksi. Alright? So, pero this person parang sinusubukan niya rin, parang inaayos niya yung sarili niya, no? Inaayos niya yung sarili niya bago siya humarap sa'yo, or bago siya maging, kumbaga parang gusto niya munang maging karapat-dapat sa sarili niya bago siya maging karapat-dapat sa'yo. Kasi etong person, ayan o guys, nakikita natin na mahal pa rin kayo nitong person mo. Nandun yung conflict sa kanya, meron siyang conflicting thoughts. Kasi hindi niya alam kung napatawad mo ba na ba talaga siya,
or pinagdududahan mo pa siya kahit nasabihin mo sa kanya na okay na, napatawad na kita, ganyan, pero siya mismo yung nagdududa sa sarili niya kung ano yung tingin mo sa kanya and kung ano yung iniisip mo sa kanya. Kaya you may be having a hard time dealing with this person, mga kapiksi. Alright? Malungkot din siya. And yung kayo guys, no, parang nakahinga na kayo ng maluwag nararamdaman natin yung energy sa inyo maluwag na, kasi parang naramdaman nyo na yung justice, especially if nagsorry na tong person na to, inamin niya yung kasalanan niya sa'yo. Parang nabunutan ka ng malaking tinik and feeling mo nakamit mo na yung justice, although parang yung pakikitungo ng person mo sa'yo hindi na siya kasing hinit ng dati, hindi na siya bumalik sa kung ano kayo before. And again guys, that's because super guilty yung person mo, super nahihiya, super guilty. So hayaan nyo sila. I mean, kailangan magkaroon ng forgiveness, acceptance, and healing, no? Kasi hindi lang ikaw yung nag-heal, pati siya, dahil alam niya yung damage na nagawa niya sa'yo and sa relationship. So hayaan nyo rin sila na mag-heal, mga kapiksi, para umayos yung tingin niya sa sarili niya and makarecover kayo dun sa relationship, guys. Alright? Okay, so comment down below if naka-resonate kayo dyan sa messages na yan, mga kapiksi. Tingnan natin yung additional na mensahe sa inyo gamit itong deck na to, love messages. By the way, mga kapiksi, habang sinashuffle ko to, naka-flash sa screen nyo yung ating email coaching, Manifest Your Desires Using the Law of Attraction. If meron kayo mga specific na gusto nyong i-manifest, pwedeng love and relationship, pwedeng money or career, mga kapiksi, pwede kayo magpabook ng email coaching session with me. Mag-send lang kayo guys ng email sa pinaypixietarot@gmail.com. So, ayan guys, so stay optimistic about your love life. Kung gusto nyo talaga maisalba itong relationship nyo and maging maayos, kailangan dito magkaroon ng forgiveness, acceptance, kailangan kalimutan yung nakaraan, kasi otherwise, pag hindi nyo kinalimutan yung mga nagawa nila sa inyo, kapag paulit-ulit nyo siyang maalala and kapag paulit-ulit nyo siyang ma-bring up, no, hindi talaga kayo totally maka-move on and matatrap kayo dun sa situation na parang kinakain ng anay yung relationship nyo. So you have to stay optimistic, mga kapiksi, and gaangan nyo lang, no, sabi nga playfulness, wag masyadong madrama, gaangan lang. This is parang easier said than done. Syempre mas madaling sabihin kapag hindi mo na experience, pero pag nandun ka sa tipong sobrang sakit ng nararamdaman mo, 'di ba? Negative emotions talaga. Naintindihan ko kayo, pero wag din kayong masyadong magtagal, mga kapiksi, sa mga negative emotions, kasi lalo lang pag nagtagal kayo guys sa mga negative emotions, parang kumunoy, no? Para kayong lumulubog sa kumunoy na hinahata kayo pababa hanggang sa malunod kayo, hindi na kayo makahinga, and wala ding tutulong sa inyo kundi sarili nyo, mga kapiksi. So yeah, mas madaling sabihin na move on, no, pero mahirap din gawin kapag kayo talaga yung nasa sitwasyon. So just keep on praying, mga kapiksi, and pwede nyo guys pakinggan yung ating mga self-love tsaka Ho'oponopono subliminal para sa inyong mga emotional pain, sa mga kapiksi natin na nagdadanas ng emotional pain, para talagang makarecover kayo sa mga pinagdadaanan nyo. Alright? And mas matibay pa yung attraction nyo sa isa't isa ng person. Kung nandun pa, may attraction pa, mga kapiksi, may pagmamahal pa, okay? Kaya yung iba parang hindi pa rin kayo naghihiwalay, as long as umuwi pa sa inyo yung person nyo, ibig sabihin your person still keeps on choosing yung, mga kapiksi. So yun yung i-highlight nyo, and then eventually maayos din yung sitwasyon nyo, guys. Alright? Okay, so comment down below if naka-resonate kayo, Cancer, sa inyong reading. By the way, ito yung ating 2024 kapalaran. Kung hindi nyo pa napapanood, Cancer, panoorin nyo na, super nice, super ganda. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Thank you for liking, sharing, and subscribing, guys, and see you again next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.